Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi dahil sa tunog ng telepono ko. Hindi ito tawag o text o kahit alarm, kundi pamilyar na tunog ng notification na matatanggap ko kapag naka-activate ang doorbell camera ng pinto ko. Kakaiba yon, naisip ko. Sino kaya ang nasa pinto ng ganitong oras? Tinignan ko ang oras sa kanang sulok sa itaas ng display ng telepono ko. 3:18 AM na ang nakasulat. Dahil naisip kong hindi ko na dapat magtagal pa, binuksan ko ang app at inihanda ang sarili ko para panoorin ang pinakabagong video mula sa doorbell camera. Inaasahan kong baka na-activate ito mo ng isang hayop o baka naman isang sasakyang dumaan na matagal nang wala. Sa halip, sinalubong ako ng isang tanawin na talagang hindi ko inaasahan. May isang lalaking nakatayo roon. Isa siyang lalaking mukhang pangkaraniwan lang, mga nasa kalagitnaan ng edad 40, na sa aking palagay ay nasa mga 5'10" ang taas. Nakasuot siya ng blue jeans, manipis na jacket at baseball cap at may bahid ng pagkalito sa mukha. Nakatayo lang siya roon, hindi gumagalaw at nakatitig ng diretsyo sa kamera. Pagkalipas ng 15 segundo, natapos ang video. Nalilito, ngunit naisip kong hindi na dapat magtagal, kaya bumangon ako sa kama ng mahinahon at tahimik hanggat maaari para hindi magising ang aking asawa at bumaba na. Dahan-dahan akong naglakad sa sala papunta sa pintuan. Pinikit ko ang aking mga mata habang sumisilip sa pinto at nakitang walang tao roon. Mas lalo akong nalito ngayon kaysa kanina. Saan na kaya nagpunta ang lalaking iyon? Naisip ko na baka namalayan lang ng lalaki na nasa maling bahay siya at umalis. Dahil sa sobrang pagod, humikab na lang ako at bumalik sa taas at humiga ulit sa kama. Sabado ang sumunod na araw, kaya wala akong trabaho. Ginugol ko ang halos buong umaga sa paggawa ng mga gawain sa bahay. Mahirap hindi isipin ang nangyari noong nakaraang gabi. Ilang beses ko ulit pinapanood ang video para makita kung makikilala ko ang lalaki, pero sayang hindi ko makilala. 2:33 ng hapon, narinig kong tumunog ulit ang notification ng doorbell camera sa telepono ko. Pero sa pagkakataong ito ay mas maganda ang tanawin dahil ang aking asawa ang pauwi galing sa grocery. Tinulungan ko siyang dalhin ang mga pinamili at iligpit ang pagkain. Habang inililigpit namin ang mga pinamili, medyo nagbibiro akong inanong ang aking asawa kung may inaasahan ba siyang bisita sa quarter pagkatapos ng 3:00 ng gabi. Naguluhan siyang tumingin bago sinabing hindi naman talaga. Pagkatapos ay ipinakita ko sa kanya ang video noong nakaraang gabi at tinanong siya kung kilala niya kung sino ang lalaki. Nakataas ang kilay niyang sinabing hindi bago sinabing baka isa ito sa aming mga kapitbahay. Posible nga, naisip ko, dahil nakatira kami sa isang subdivision na may ilang daang bahay. At kahit na naninirahan na kami doon ng maraming taon, tiyak na hindi namin kilala lahat ng nakatira sa paligid namin. Sige, pero kung isa yan sa mga kapitbahay natin, ano ang kailangan nila at bakit sila pupunta rito ng ganitong oras ng gabi? Tanong ko. Hindi ko alam, baka may gusto silang sabihin sa atin o may gusto silang itanong, mungkahi niya. Siguro. Pero kung ganoon kahalaga iyon, bakit hindi man lang siya kumatok sa pinto? Sagot ko. Siguro naisip niyang hindi ang pinakamagandang oras ng 3:00 ng madaling araw, kaya nagpasya na lang huwag nang mag-abala. Sagot niya. Sa palagay ko ay malaki ang posibilidad na iyon. Pagkatapos ay ikinwento ko sa kanya kung paano nung bumaba ako halos kaagad pagkatapos kong mapanood ang video, wala na roon ang lalaki. Sinabi niya na medyo kakaiba yon,
bago siya magtanong kung may anumang bagay sa aming ari-arian na tila ninakaw. Isang makatuwirang tanong at sa totoo lang ay hindi ko pa naiisipan noon. Noon ko naisipan tanungin ang aking kapitbahay, si Bill, kung may nakita ba siya. Pumunta ako sa bahay ni Bill at kumatok sa kanyang pintuan. Hindi nagtagal ay sumulpot si Bill sa pintuan at tinanong ako kung ano ang maitutulong ko sa kanya. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari noong nakaraang gabi bago ko kinuha ang aking telepono para ipakita sa kanya ang video. Tinignan niyang nang mabuti ang aking telepono habang pinapatugtog ang video. Pagkalipas ng 15 segundo, natapos ang video. Tinignan ko ang aking kapitbahay at nangaking tanong kung isa ba ito sa aming mga kapitbahay. Sinabi niya na kung oo, hindi itong isang taong pamilyar sa kanya. Sinabi niya na sa tingin niya ay medyo kakaiba ito at magbabantay siya para sa anumang katulad na kakaibang aktibidad. Nagpasalamat ako sa kanya bago kami nagpatuloy sa pag-uusap tungkol sa panahon at iba pang mga bagay na katulad nito. Pagkatapos ng konting pag-uusap kay Bill, naghiwalay kami at bumalik ako sa aking bahay. Ang sumunod na linggo ay isang karaniwan at nakakabagot na linggo ng trabaho at nagawa kong hindi masyadong isipin ang lalaking nasa doorbell camera. Pagkatapos, dumating ang Biyernes at handa na ako para sa katapusan ng linggo. Nagkaroon ako ng mga disenyo kung paano gumawa ng istante sa garahe, maggagapas ng damuhan at manood ng football. Nagkaroon kami ng asawa ko ng isang maganda at tahimik na gabi noong Biyernes na iyon. Kumain kami ng masasarap na tacos para sa hapunan. Pagkatapos kumain, pumunta kami sa sala at nanood ng pelikula. Ang pelikula na isang magandang action film ay natapos bandang 10 p.m. at hindi nagtagal ay natulog na kami. Madali akong nakatulog ng gabing yon hanggang sa tumunog muli ang telepono ko. Nang hihina akong bumalik sa pagkakahiga at kinuha ang telepono ko at nakita kong may bagong notification ulit mula sa aking doorbell camera. 3:18 ng umaga. Pinanood ko ang video at nakita ko ulit ang parehong lalaki noong nakaraang linggo na nakatitig sa kamera na may parehong naguguluhan na ekspresyon sa kanyang mukha. Ano bang kailangan ng lalaking ito? Gaya noong nakaraan, bumangon ako sa kama at bumaba para posibleng harapin ang misteryosong magnanakaw na ito, pero wala ring tao roon. Saan naman kaya nagmamadaling pumunta ang lalaking ito? Nagpatuloy ito ng ilang linggo. Tuwing Biyernes ng 3:18 ng umaga, may natatanggap akong notification sa telepono ko mula sa doorbell camera at palaging ang parehong lalaki ang nakatayo lang doon, palaging nakasuot ng parehong damit at nakatitig lang. Hindi ko sinabi sa asawa ko ang tungkol sa mga patuloy na pangyayaring ito para hindi siya matakot. Pagkatapos, isang Biyernes, gumawa ako ng plano. Hihintayin ko siya. Kaya iyon mismo ang ginawa ko sa tulong ng isang energy drink na ininom ko pauwi galing trabaho at ininom bandang 10:00 ng gabi. Natulog ako ng 11:00 ng gabi ng gabing iyon at pagkatapos ng mga 45 minutes, bumangon ako ng maingat muli para hindi magising ang asawa ko at bumaba. Naupo ako sa sofa ng ilang oras habang naglalaro ng mga laro sa telepono ko at nanunood ng mga highlights mula sa mga nangyayari sa sports hanggang sa dumating ang 3:00 ng umaga. Pumunta ako sa pintuan at hinintay lang ang lalaki.
Tahimik ang gabi at pagkatapos lamang ng ilang minutong pagtayo roon at nakatitig lamang sa labas ng pintuan, talagang napaisip ako kung darating pa ba ang lalaki. Pagkatapos, 3:18 ng umaga, tumunog ang telepono ko. Tumingin ako sa ibaba at nakitang para ito sa kamera ng doorbell. Higit kailanman, nalilito ako at nakakunot ang noo. Tinignan ko ang notification. Ayan, nakatayo sa may daanan na naman ang lalaking iyon. Paano nangyari iyon? Ipinakita sa video ang isang lalaking nakatayo roon, gayong malinaw na walang tao roon. Tinignan ko ulit ang telepono ko at umasang makikita ko ang lalaking nakatayo roon gaya ng dati. Pero sa pagkakataong ito ay may kakaiba. Sa halip na nakatayo lang doon at nakatitig sa kawalan, bahagyang itinagilid na nga ng lalaki ang kanyang ulo na parang susubukan niyang makita ang loob ng bahay ko. Pagkatapos ay natapos ang video. Ngayon lang ako nalilito ng ganito sa tanang buhay ko. Pagkatapos noon, bumalik na lang ako sa kama kung saan ako gising hanggang sa nakatulog ako bandang 6:00 ng umaga. Malabo ang sumunod na linggo. Nagsikapan ako ng kaunti sa trabaho dahil sa sobrang pagkaabula. Napansin pa nga ng ilan sa mga katrabaho ko at nagkomento, tinatanong kung okay lang ba ako. Sinabi ko sa kanila na okay ako at ipinatuloy lang ako sa mga gawain ko hanggang sa oras na para matapos ang trabaho. Napansin din ng asawa ko na mas nagiging malayo ang loob ko at magulo ang ugali ko. Kung sakaling magtanong siya tungkol dito, mas sasabihin ko lang sa kanya na nakaka-stress talaga ang trabaho o kung anuman. Pagkatapos, dumating ang Biyernes at alam ko na ang aasahan. Sa kabila nito, nagawa ko pa ring makatulog ng maayos ng gabing iyon. Pagkatapos, parang gumagana ang orlits ko. Tumunog ang telepono ko ng 3:18 ng umaga. Tinignan ko ang telepono ko at narito ang parehong lalaki mula sa bawat huling Biyernes na nakatayo roon. Ang mga mata ay nakatuon sa bahay ko. Bumuntong hininga lang ako dahil wala akong ideya kung ano ang gagawin sa alinman nito. Pagkatapos, tulad ng nakaraang linggo, inihilig niya ang kanyang ulo at nagsimulang tumitig ng matidim na parang susubukan niyang silipin ang loob ng bahay ko. Ano bang hinahanap mo, kaibigan? Sabi ko sa sarili ko. Numalikid ang mga mata ng lalaki at may ginawa siyang hindi ko inaasahan. Biglang tumakbo ang lalaki papunta sa bahay. Ito ay nagdulot ng kalaking takot sa akin, kaya napalunta ako mula sa kama. Ginising ang aking asawa at mabilis na bumaba. Pagdating ko sa pintuan, walang tao roon. Tahimik ang lahat at kalmado. Hindi tuman, sa pagkakataong ito, nagpasisya akong lumabas. Hindi napigilan ng lamig, lumabas ako ng suot lamang ang pares ng plaid pajama pants at gray na t-shirt na suot ko sa kama ng gabing iyon. Mahinahon at tahimik akong naglakad papunta sa kinaroroonan ng lalaki. Lumingon-lingon ako ng ilang segundo, wala akong nakita. Nagpasisya akong bumalik na lang sa loob. Hindi tuman, nang lumingon akong pabalik sa aking bahay, may nakita akong nagpahinto sa akin. Nakatayo ako roon at nakatitig ng kaunti habang pinagmamasdan ang tila isang figura na nakatayo sa loob ng bahay ko. Nagkalaunan, natandaan kong ang figurang iyon ay ang lalaking nakikita ko sa doorbell camera mga nakalipas na linggo. Nakatayo lang siya roon at nakatitig sa akin. Nagsimulang magkulay kahel ang mga mata niya at nanliit ang mga ito. Pagkatapos ay ngumiti siya ng napakalawak at hindi makataong ngiti.
Naramdaman kong nanlaki ang mga mata ko at tumakbo ako diretsyo papunta sa bahay ko. Nagising ako noong Biyernes ng gabi dahil sa tunog ng telepono ko. Kinuha ko ang telepono ko sa bedside table para tingnan kung ano iyon. Laking gulat ko nang makita kong notification iyon mula sa doorbell camera ko. Binuksan ko ang video at nakita ang isang lalaking nakasuot ng plaid pajama pants at gray na t-shirt na nakatayo roon na may naguguluhang ekspresyon sa mukha. Sino kaya ang lalaking ito? Napaisip ako. Tiningnan ko kung anong oras na at nakita kong 3:19 AM na.